Palatuntunang Good Morning Philippines at kasyempre no, kasama niyo pa rin ho kami dito ho sa atin hong programang inyong lingkod, Bombo Jamaica Barbas. Siyempre kasama niyo pa rin ho inyong lingkod, si Bombo Kyle Baladoy. Ito, may mga nagpapabati, may nakikinig sa atin, Bombo Jamaica. Since ito, nababanggit natin kanina ang hanin ng mga uniform personnel natin. Diyan ho daw ho sa may Police Station 4, ang mga personnel daw ho ng Police Station 4 sa may Santiago City, ay binabati po namin kayo. May nagpapabati ho si Sir or Ma'am Rivero Marco. At sa pagkakataong ito mga kabombo, abay mapalad ho tayo ha, dahil pinaunlakan ho tayo ng hepe ng Tumawini Police Station, mga kabombo, at talagang bumiyahe pa po sila mula po sa Tumawini, mga kabombo, si Police Major Melchor Agabao. Mga kabombo, eto, pabatiin muna siguro natin. Hepe, magandang umaga ho sa inyo. Bumati po muna kayo sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig, tagapanood at taga-subaybay ng ating programa. Unang-una, binabati ko ang aking personnel sa Tumawini Police Station dahil sa continuous na pagganap nila ng kanilang tungkulin. At alam naman natin, yung mga personnel natin is kahit medyo pagod na yan, tuloy-tuloy pa rin ang mga trabaho nila. At ang aming regional director na si Sir Tony, ang provincial director na si Sir Bauding, at batiin ko na rin ang aming municipal mayor na sa ngayon siguro maaring hindi pa nakikinig pero makikinig yan at aabangan niya yung programa natin. At magandang araw sa ating lahat. Ito, Hepe, bilang unang tanong, ito makibalita nga ho kami, una sa lahat, kumusta ho ang bayan ng Tumawini pagdating sa public safety and public order po, Hepe? Para sa akin, ang masasabi ko, generally peaceful po ang bayan ng Tumawini pagdating po sa public safety at saka yung mga anti-criminality natin. Kasi makikita natin sa data, sa data natin mapapatunayan yan. Hindi ko naman pwedeng sabihin na tahimik ang Tumawini kung may mga recorded datas naman tayo ng mga krimen or any eventualities sa ating bayan ng Tumawini. So, data shows po tayo na pag sinabi natin, based dun sa statistic namin is, pag kinumpare mo yung last year ako pa rin ang COP, pag kinumpare mo yung last year sa ngayong year is, nagkakaroon siya ng downfall, bumababa yung mga krimen natin na nangyayari, wherein yung naibababa natin ang mga vehicular accidents natin at saka yung mga petty crimes na nangyayari sa ating nasasakupan sa bayan ng Tumawini. Pero ito po, Hepe, ano po ba yung mga, bagaman sabi ho ninyo talagang kakaunti lang din yung mga naitatala. Ano po ba yung mga, kasi kahit pa paano may mga prevalent incident ho tayo na nangyayari sa isang partikular na bayan. Diyan ho ba, sa bayan ho ng Tumawini, ano ho yung mga karaniwan na naitatala po natin, Hepe? Sa atin sa bayan ng Tumawini is meron tayong mga domestic crimes wherein violation ng 9262. Meron din tayong mga 8353. At ang pinakamataas talaga sa atin na nagpapataas is yung road crash incidents natin. Kasi pag tinignan mo yung strength ng bayan ng Tumawini, ang haba po ng National Highway ng Tumawini from Ilagan to boundary ng Kabagan, sobrang haba po niyan. Kaya most likely, at dalawa pa ang highway namin, meron kaming bypass, may mga mangilan-ngilan talaga na naa-aksidente doon. At may worse, may mga namamatay dahil dyan sa road crash incident natin. At yan ang tinututukan natin kung paano natin pababain or pawalain or hindi man natin mapawala is mapababa natin yung road crash incident natin. Pero sa ngayon naman, data shows ulit doon sa amin na bumababa naman yung road crash incident natin. Opo, Hepe. Based ho dun sa nababanggit ho ninyo na meron hong pagbaba dito ho sa insidente ho ng mga vehicular accident sa bayan ho ng Tumawini, based ho, kung may data ho kayo as of now, gaano ho ba kadalas or kalimit ito kung mga insidente ho na naitatala sa mga lansangan? Hindi naman po siya daily, ganun. Ang mga nangyayari is merong time na sa isang week walang nangyayari.
Meron ding time na sa isang week may 2, 3, ganun sa 1 week. Pero within a day, may mga road crash incident tayo na nagsarili at doon na sa barangay at hindi na nila nire-report sa police station. Pero based on monitoring natin doon sa MDRRMO natin, kasi all incidents kasi minomonitor natin sa MDRRMO din, at lahat ng response ni MDRRMO is recorded. At kapag binangga mo yung record namin sa police station is magkaiba po siya. Kasi sa police station is ina-action na namin yung upon report lang yung pinupuntahan namin. Kapag hindi na ni-report sa amin, hindi magtatara sa amin, hindi namin maire-record, hindi rin namin ma-actionan. Pero ina-actionan po ng rescue natin kasi minor lang naman ang mga injuries na sinasabi nila na nagasgas lang, nagsarili. Kaya doon medyo hindi magkatugma yung data namin ng MDRRMO. Pero based din sa response ng MDRRMO, accordingly, bumababa din yung data nila compared to last year na response nila. And when it comes to that, Hepe, dahil para bumaba yung isang particular na insidente na natatandaan nyo, may mga ginagawa ko kayong mga hakbang para mapababa ito. Ano po ba yung mga hakbang na ginagawa ko ng Hanay ng Tumawini Police Station para mapababa itong kaso ng vehicular accident? Yes, actually, ang kan natin is, since nasa national highway tayo, ang unang ginawa natin is nagkaroon kami ng coordination with the concerned agencies like LTO, tapos sa mga HPG, din yung mga traffic enforcers, nagkaroon kami ng meeting. At nakapag-request na rin ako sa DPWH, nakapag-install na kami actually ng mga additional signages sa bayan ng Tumawini. So approve ng DPWH yung request natin noon na speed limit. Nilagyan natin ng speed limits yung mga straight na highways natin. At gina-jive natin yan dun sa municipal ordinance natin para makapag-implement tayo in case na may lumampas. Although wala tayong pinanghahawakan ngayon na speed gun para malaman natin kung lampas nga ba yung speed limit niya doon sa limit. Pero as a driver naman, makikita natin kung mabilis talaga ang dumadaan, di ba? Kaya yun ang unang nilagay natin is yung additional signages. Then sa Tumawini Police Station, continuous ang coordination natin sa driving school at saka sa Land Transportation Office, na kung saan nagkakandak tayo ng free theoretical driving course. Actually, last September lang, 26 to 27, nagkaroon tayo ng roadshow na imbitahan natin ang LTO ng Friday and Saturday na magbigay sila ng oras sa Tumawini at sa recipient ng Tumawini para mag-renew ng driver's license, kumuha ng mag-renew ng registration, at yung mga hindi pa nakakuha ng student permit, pwede na silang mag-apply kahit weekend. Kasi ang LTO natin is Monday to Friday lang. So, sa Tumawini, yun ang naging naging best practice natin sa Tumawini na continuous tayong nagpapakandak ng free theoretical driving course sa mga barangays. Ngayon, ang tinatarget namin is mga schools, yung mga nagmamaneho ng mga estudyante. Since hindi na natin mapipigilan ang pagdami ng motorsiklo kasi unang-una napakamura ng motor. Ngayon, accessible ang mga bata na gumamit ng motor. At ang nagiging rason ng mga kababayan natin is wala naman silang ibang mode of transportation kundi motorcycle lang. So, parang ma-address natin yung mga nagiging problema nila is binibigyan natin sila ng education para malaman nila yung do's and don'ts, alam nila kung ano yung mga traffic rules and regulations natin. So, yun ang mga kwan natin na ginagawa. And ang kwan pa natin is to counter anti-criminality at saka mga road crash incident. Meron akong programa sa Tumawini na Usap at Kape tungo sa tulay sa mapayapang barangay. So, pinupuntahan namin ang barangay once a week or twice or thrice a week kami pumupunta sa barangay, depende sa availability ng mga barangay officials at mga recipient ng barangay. Pinupuntahan namin sila para kandakan ng education regarding sa mga anti-criminality campaign ng PNP, yung BIDA program natin sa drugs, Revitalize Kasimbayanan. Pinapaliwanag din namin sa kanila yung rights nila, yung nasa amin na ng human rights namin na ipaalam namin sa mga tao ang karapatang pantao nila
para maiwasan natin yung paglabag ng ating kapulisan sa karapatang pantao ng mga mamamayan natin sa bayan ng Tumawini. Medyo na-curious lang po ako dun sa usap at kape. Ano yun, Hepe? Nagdadala ho kayo ng kape tapos nakikihalubilo ho kayo as parang normal lang ho na conversation with the barangay? Yes, ganun po ang ginagawa niya. Kami po, nagdadala kami ng kape at saka pandesal sa barangay. Bit-bit namin yan. Tapos kung sinong makita namin, tinatawag namin, ala, kape tayo. Tapos tatanungin namin kung ano mga kailangan nila, yung mga pangangailangan nila. Kung kaya naming ibigay, kung kaya naming i-address, ina-address natin yung kanya. Pag hindi concerned sa law enforcement at sa PNP, dinadirect namin sila doon sa concerned agency. Kami na mismo ang nagko-coordinate sa concerned agency na kung saan, kung ano yung pangangailangan nila is matutugunan natin kaagad. Well, that's a good activity or program, ay Hepe. Pero ito, Hepe, matanong ko lang, since ang Tumawini is situated sa stretch ng National Highway, talagang dinadaanan ng mga kababayan nating bumabiyahe. Kumusta pala yung mga lightings natin sa National Highway natin? Sa National Highway natin sa bayan ng Tumawini is sa stretch ng from Lapogan, meron na siyang mga lighting system. Maliban na lang doon sa bypass road natin, wherein according sa DPWH and upon coordination sa LGU is nakaprogram na siya this year, 2025. So for installation na lang yung mga lighting system ng bypass road natin para maging maliwanag na rin ang bypass road at magkakonekta na lahat ng ilaw natin sa daan. Ito, Hepe, madako ako sa ibang mga usapin kasi isa sa mga naitatala ng ibang mga bayin din ngayon ay usapin tungkol sa illegal na droga. Pero ang Tumawini Police Station, kumusta ho ang laban kontra illegal droga? Sa atin sa Tumawini is drug cleared municipality tayo. Ongoing din yung conduct yung mga anti-illegal drugs campaign natin, yung BIDA program, and yung meron kaming ABACADA program kasi yung best practice ng Tumawini, yung aking bayan kontra droga ng ating municipal mayor na si Honorable Venus Bautista. At continuous yan through the effort ni Pastor De La Fuente na umiikot kami in coordination sa PIDEA at saka sa NICA. Nagkakandak kami ng mga lectures sa mga barangay. Although meron tayong mga spotted personalities na under monitoring ng PIDEA, pero tinitignan natin kasi nasa process kami ngayon ng VAWIDP or yung validation ng mga validation and adjudication of a person who uses anti-illegal drugs. Yung illegal drugs. Kasi ang natin is nasa process tayo ng delisting. Once na yung mga nakalista sa atin at pinadrug test natin, pinrocess natin at nag-negative na, umukay na, dinidelist na po natin sila. Binabawasan natin yung mga nasa listahan. Medyo nahirapan lang kami ngayon sa ibang mga personality kasi wala sa area natin ngayon yung mga ibang tao. Kaya yung data namin sa VAWIDP is medyo mataas pa rin. Dahil yung iba, wala sa bayan ng Tumawini na. Pero as of now, may mangilan-ngilan na personality na binabantayan tayo together with PIDEA. At syempre, Hepe, maiba ho tayo kasi ngayon ho ay October 26. So, next week na ho ay paggunita ho natin sa UNDAS. So, makamusta na lamang ho namin major yung preparation ng inyong hanay pagdating ho rito sa All Souls and All Saints Day ho. So actually, pagdating ng October 29 until November 3 is naka-full alert na po ang PNP niyan. So 100% deployment tayo. Magbibigay tayo ng Motorist Assistance Center sa bayan ng Tumawini, particularly doon sa Maligaya outpost namin, na kung saan pwede pong dumaan ang mga motorista doon at may mga kape din tayo doon na nilalagay. At meron din tayong motorist assistance dito rin sa may I-poste natin sa palengke, sa harapan ng Tumawini Public Market. At motorist assistance center doon sa Lingaling Outpost. At meron tayong mga ilalagay na mga deployed personnel, magde-deploy tayo ng personnel sa mga sementeryo natin. So meron kaming identified na sementeryo na lalagyan doon sa may Santa, dito sa may sentro, din sa may Parago Pilitan na sementeryo. Lalagyan natin ng mga personnel natin yan na from 29 to 3, nandyan lang sila. Hanggang gabi nandyan po sila. Magpapalit-palit tayo ng mga tao.
Ang magiging kwan niya is 24/7. May duty police tayo sa mga sementeryo, ready to provide assistance sa mga pumupunta po sa sementeryo. Opo. Is there a need for augmentation po, Hepe? Or enough naman po yung personnel po natin to maintain itong peace and order during the undas? Sa Tumawini is enough naman na yung personnel natin. Kasi ang Tumawini is we have already 89 total strength. Out of 29 for commissioned officer and 84 non-commissioned officer, supplemented by 4 non-uniform personnel. So doon pa lang, although meron tayong mga ineffective na sinasabi natin na deploy and other duties na sinasabi natin, tulad ng ineffective na sinasabi namin is yung mga may schooling, naka-leave, may mga personnel tayo na ganun. Since na-open kasi, pag nahagip kasi ang leave, although full alert, pwedeng i-recall, pero due to humanitarian consideration naman siguro, pagbibigyan natin. Pero pag if kailangan talaga, if necessitates na mag-report sila, pagre-report din natin sila sa station. So sa deployment naman natin is, kwan naman ang deployment natin, meron tayong deployment plan. Lagi na natin ginagawa yan, yearly na yan, ini-improve at ini-improve na lang natin. Kung ano yung mga naging problema ng last year, pinapasukan natin dito. At saka, kwan naman tayo, meron kami sa bayan ng Tumawini na hindi accredited pa, pero pinapa-accredit ko if ma-accredit yung creation ng mamang police namin doon. Yun yung mga volunteers ko na very much willing na tumulong sa PNP with regard sa mga ganyang activity. Nandyan sila to provide traffic assistance sa mga schools. Ngayon, nagagamit ko na sila, yung mamang police natin. Nandun sila sa mga schools. Sila ang nagpo-provide ng assistance. Tinutulungan nila yung police at barangay tanod na nandun. Saka lahat naman ng pagde-deployan natin is kasama natin ng mga barangay. Very kwan naman ang mga barangay natin sa bayan ng Tumawini. Na yung mga barangay captain natin is very supportive sa activity ng Tumawini. Opo, yung mamang police po, Hepe, na binabanggit ho ninyo ay binubuo ng sino-sino ho? Binubuo po ng mga volunteers natin, yung mga nasa barangay. Kumuha kami ng mga personalities sa barangay na willing na tumulong sa atin sa PNP. Yan, wala pong bayad yan. Walang sweldo, wala lahat. Ang tanging binibigay ko lang sa kanila is parangal. Binibigyan ko sila ng certificate of recognition, pinapa-award ko sa flag raising namin sa bayan ng Tumawini para makilala sila ng mga tao ng Tumawini na sila yung behind ng, sila ang nasa likod ng katahimikan at kaayusan ng traffic is nandyan po sila katuwang ng ating kapulisan. So kahit sino po pwede? Kahit sino pwede tinatanggap namin. As long as pag binaground namin, wag naman yung may derogatory record, ganun na kanya, which is yung prominent. May mga kwan din kami na mga professional na mamang pulis na willing na tumulong at may mga access siya. Kaya pinafacilitate namin yung application nila sa amin doon sa Tumawini. Ito po, Hepe, since last year pa po kayo sa Tumawini, if mag-a-assess po tayo, may mga problema ho ba o may mga encounter tayo last year na undas na we are trying to address at this coming undas naman? Sa ibang sementeryo wala, pero dito sa may sentro, ang naging problema is yung rerouting ng traffic, nagkaroon ng traffic. So, nagkakaroon ng congestion dahil dun sa pagparking ng mga pumupunta sa sementeryo. Kasi ang nangyari last year is naglabo-labo, although pinahabol kong pinasarado yung kabila para one way na lang ang pasok. Since yung ibang kababayan kasi natin, hindi nila maintindihan yung mga ganong mga scheme na ginagawa natin at may mga mangilan-ngilan na pinipilit nila. Doon tayo nagkakaroon ng problema at napapagalitan ng mga enforcers natin na nandoon dahil pinipilit nga nilang pumasok. So this year, ang gagawin natin is together with barangay officials at saka yung mga municipal officials natin is isasara natin yung isang area, then magdi-designate tayo ng parking area para sa mga motorist, para sa mga pumupunta ng sementeryo na kung saan yung parkingan na sinasabi nila na hindi safe, lalagyan po natin ng pulis para maging safe po yung mga gamit nila at mga sasakyan nila.
At ang reklamo kasi ng iba, pag nilagay sa malayo yung sasakyan, baka magasgas, baka manakawan, yun ang inaalala nila. So, para hindi sila mag-alala, maglalagay tayo ng designated parking area, lalagyan din natin ng pulis na magbabantay para safe ang lahat. Ito po, Hepe, kasi pagdating sa Undas, marami kasi yung pumupunta talaga ng mga tao dyan. At last year po ba, may mga naitala tayo na mga nanakawan or mga tinangay na mga gamit which is nanakawan nga na we are trying na i-address this year Undas. Sa ngayon, wala naman. Ang naging problema ko lang talaga last year is congestion, yung traffic. Sa paglabas at pagpasok doon sa sentro. So, yun naman ang kanya. Wala tayong nanakawan. Pero meron kaming mga insidente na nawala yung puntod, sabi niya, kasi in-extend nung kabila yung parang area nung puntod nung kabila, sinimento nila, nawala yung puntod ng kwan nila. So, in-address naman namin yun. Pumunta kami dun sa admin ng cemetery para i-address yung kwan nila para malagyan din ng... Ang nangyari kasi noon is may nagreklamo sa amin na ang puntod daw ng anak niya is nawawala. Natabunan daw, nandito lang, tinakpan at binakuran kasi yung... Bakit rin tinanong namin kung kailangan ba talagang bakuran? Hindi naman dapat, sabi nung admin ng cemetery. So, na-address naman nila yun, napag-usapan naman nila kung ano ang nagiging kwan nila. So, hopefully, ngayong year, makikita na namin ulit yung nanay na alam na niya kung saan niya pupuntahan ulit yung puntod ng anak niya. Ito po siguro, Hepe, mga panghuling katanungan. Ito, magibalita nga ako kami sa mga naging accomplishment ho ng hanay ho ng Tumawini Police Station this past months. Kasi ito, talagang nasa third quarter na ho or last quarter na ho tayo ng taon, Hepe. Yes po, actually, for the accomplishment of Tumawini Police Station, meron po kaming total 80 accomplishment. So, out of 80, 45 po ang arrest of other wanted person natin. Then, meron din po tayong operation ng Republic Act 9165 or yung illegal drugs. Then, meron tayong 3 sa Republic Act 10591 or yung sa may election period ito, yung time na to, na may nahuli tayo. Although, yung iba is not totally firearms na malakas, airgun, iskopeta, ganun lang. As part kasi ng ng directive sa election nun is considered firearms lahat as long as nakakapanakot. So, nagamit din kasi yun. Meron din tayong nahuli sa PD 533 or cattle rustling, yung nag-transport ng baka na nahuli natin na walang papel. So, with regards dun sa confiscated, deposited firearms, meron tayong 26 na deposited. May meron lang tayong 3 surrendered. Pag sinabi kasing surrendered, yun na yung mga firearms na, loose firearms na hindi mai-renew at walang lisensya at tine-turn over na nila sa PNP. So, sa deposited naman is for safekeeping and for future renewal ng mga firearms. While yung firearms na hindi pa na-renew, kinakatok namin sila yan sa bahay nila. Kasi may record po kami ng mga firearms holder natin, kinakatok natin yung bahay nila, then pinapasurrender muna natin yung mga firearms nila for future renewal ng license ng firearms nila. So, we have also local ordinances, implementation ng local ordinances na kung saan from January to present, to October 20, meron tayong 4,376 na napa-find. Then, meron tayong warned na 3,346. Meron kasi tayong ordinance doon sa Tumawini, yung 2017-85, yung paggamit ng outer lane natin ng mga motorcycle or any slow-moving vehicle doon sa most right lane. Yung iba kasi gumigit na pa, kaya pag nakita namin yan, hinahabol namin, winawarningan namin kasi ang unang penalty kasi, first offense kasi na nagagawa nila doon, is ang penalty niya lang is reprimand. So, pinapagsabihan lang namin, nire-record namin, nire-refine namin yung record, then pinapaalis na rin namin. Maliban dun sa iba na yung find namin is mostly dito sa find namin is not wearing protective helmet or violation ng RA 154. So, yun yung mga accomplishment ng bayan ng Tumawini. With regards to operational accomplishment. Sa administrative naman natin, last October 24,
nakapag-process tayo ng 60 applicants ng PNP for attrition quota. Meron tayong 60 applicants, pero sad to say na ang quota ng Tumawini na allocated is 2 lang. So 58 ang medyo matatamaan sa 60 na applicant. Pero sabi namin is dasal lang at malay natin madagdagan ng quota ng Tumawini with regards sa application ng attrition quota. Then may mga application din tayo ng mga personnel na nai-process natin for promotion ng mga personnel natin. So, yan ang mga accomplishment ng Tumawini Police Station in terms of operational and administrative. Okay po, Hepe, no? Syempre, this time, ibibigay na lamang po siguro namin yung pagkakataon para po, syempre, kung meron pa po kayong mga nais po idagdag na mga programa, mga aktibidad po siguro na nakahanay sa inyong himpilan and of course, yung inyong mensahe or paalala sa mga kababayan po natin. Go ahead po, Hepe. So may mga nakalinya kaming mga programa ngayon. Marami tayong nakalinya. Unang-una yung theoretical driving course natin is mag-i-schedule na naman tayo ng free theoretical driving course wherein maximum 100 participants po ang kinukuha natin. Para po pag nag-roadshow tayo, diretso na silang mag-renew ng lisensya nila. Then sa mga barangay, tuloy-tuloy pa rin yung usap at kape natin doon. At sa ngayon, kasi ongoing yung mga barangay assembly, kaya pinipilit nating puntahan lahat ng barangay. Hinahati-hati natin yung oras papunta sa barangay para makapagbigay ng mensahe sa mga recipient ng barangay. Kasi yun ang malaking pagkakataon kasi na ang kapulisan is mailapit niya ang mga programa niya sa barangay assembly. Kasi nandyan yung mga tao talaga pumupunta. So hopefully mapagbigyan tayo na mabuo yung buong 46 barangay ng Tumawini na mapuntahan. Kaso yesterday lang 16 barangay kasi ang nagsabay-sabay kaya hindi natin masyadong matutukan lahat. So konti lang ang oras. Kaya ang ginawa natin is dinesignate natin yung pulis sa barangay. Meron kasi tayong pulis sa barangay, yung designated personnel na tinawag nating pulis sa barangay. Actually, revitalized na siya ngayon kasi ini-improve natin na kung saan siya ang direct contact or point man ng mga barangay. Pagdating sa programa or any eventualities na gusto nilang i-report sa atin sa PNP, pwedeng i-direct sa kanila kahit hindi ka na mag-direct sa police station. Pwede na yung pulis sa barangay nila. At nandun na yung pulis sa barangay at nandyan lang sa kanila yan. So from time to time, meron naman silang group chat ng barangay. Yung isang barangay kasama niya all barangay official kasama niya si PSB. Yun ang naging kwan natin sa Tumawini, yun ang naging programa natin na tuloy-tuloy yung liaisoning natin sa mga barangay at saka sa mga ibang agencies. Kasi doon natin mapapalapit yung PNP sa mga tao at makapagbigay tayo ng magandang serbisyo sa bayan ng Tumawini. And for sa message namin, more than 1 year na ako, malapit na ako sa finish line ng bayan ng Tumawini. Ngayon, kukunin ko yung pagkakataon para magpasalamat sa lahat ng tumulong sa akin sa bayan ng Tumawini. Unang-una sa mga personnel ng Tumawini na laging nag-a-absorb ng galit ng COP nila na ang sabi nga nila na ang COP ng Tumawini is pinaglihi daw sa galit. Kaya hindi pwedeng lalampas ang araw na hindi magagalit. Ganun naman po talaga. Para dun sa mga napasaktan ko sa bayan ng Tumawini, trabaho lang, walang personalan. So, thank you po sa ating municipal mayor na palaging sumusuporta sa endeavor ng Tumawini Police Station. Actually, together with our regional director and provincial director, ibabalita ko lang na magbibigay ang ating provincial director ng sasakyan sa bayan ng Tumawini. Tinapatan din ng ating municipal mayor this coming 2026 na isang sasakyan din na ibibigay sa bayan ng Tumawini para makater natin yung 46 municipalities 46 barangays natin sa bayan ng Tumawini. Mapasok na natin yung mga forest area ng Tumawini. Meron kasi tayong ginagawang bridge, ginagawang dam doon, kaya isang babantayan natin yun. Kapag natapos yung dam kasi, magiging tourist spot na yung dam natin at medyo magiging open yung area. Kailangan natin ng maraming sasakyan.
So, I'm very thankful sa ating regional director sa suporta niya sa Tumawini. Ganun din sa aming provincial director and provincial staff. At lalong-lalo na sa aming municipal mayor. And baka makalimutan ko na batiin din ng aking wife na magpasalamat at saka aking anak sa suporta nila na although hindi ako nakakauwi sa kanila is good to know na mayroon tayong video call. Nakakapag-video call naman na tayo ngayon, hindi na kailangan magsulat pa. So, makikita naman natin ng isa't isa pag nag-video call. So, thank you very much sa suporta din ng aking mga parents. Then, thank you sa palaging pag-invite ninyo sa amin dito, sa programa ninyo. At maraming salamat din sa mga populace ng bayan ng Tumawini sa mainit na pagtanggap nila sa kapulisan. Kahit magtanong kayo doon, malalaman nyo na yung trust rating ng PNP sa mga kababayan natin is nandyan na, hindi na siya bumababa. So, thank you sa ating lahat. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po, Police Major Melchor Agbaw, ang Chief of Police ng Tumawini Police Station. Magbabalik pa po ang ating programa, mga kabambo. Oras po muna natin, 49 na minutong makalipas ang alas 8 ng umaga. Good morning, Philippines.